Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kabayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapapalang araw sa ating lahat! And welcome! Dito sa panibang episode, panibang balitaan, dito sa ating channel sa Jirabe TV na kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Nakapag-pray na ba ang lahat? Lagi po kayong i-remind araw-araw mga kabayan na mag-pray tayo every morning. Kasi alam niyo po yung prayers, very important po yan. At yung prayers is very powerful po. Kahit mga 1 minute man lang, mag-pray tayo sa ating Panginoon, kay Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo na ngayong araw, igumising ka pa. At magpasalamat tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw. Okay? So please don't forget to pray always, every day. Ayan, so before tayo mag-start po ng ating balita ngayong araw, syempre, i-greet mo natin ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Ma'am Amelita Cababas Bronyula. She is already 70 years old mga kabayan. At siya po yung mama ni Ma'am Fe Bronyula. Again, happy birthday kay Ma'am Amelita Cababas Bronyula. Also, i-greet po natin at saka shoutout natin ating mga viewers, mga early birds sa ating last vlog kahapon mga kabayan. I-shoutout natin si Ma'am Maiti Baiza, Aspernito, Lemuel Pasco, Milagros Derilo, Alan Agustin, Marian Shoko, Tink Abel, Rosa Gonzaga, nandiyan po si Ma'am Ralis Carlinga, and hi to Ma'am Jelen Quezon and Erica Mapagmahal. Ayan, so isa po sa pag-usapan mga kabayan ngayong araw, alam nyo, maraming tumambling sa interview kahapon ni Senator Amy Marcos mga kabayan. Marami tayong napag-alaman po ng informations na ngayon na natin narinig at saka yung mga nalaman natin ng mga informations noon mga kabayan, medyo iba naman kasi dito sa sinabi po ni Senator Amy Marcos. Yes, lalong-lalo na kapag ikaw po'y pure DDS at ayaw mo sa mga Marcos, medyo iba yung impressions mo doon mga kabayan. Medyo hindi ka mag-agree. Dito rin po likewise sa mga ikay pure Marcos na supporter at ayaw mo sa mga DDS, iba rin po ang iyong pananaw. Kasi like for example, alam nyo, doon ko lang nalaman mga kabayan na yung panahon po sa pangampanya ni BBM or before pa sila ng kampanya at may plano dito na magtandem si BP Sara at si PBBM mga kabayan. Alam nyo ba, sinabi dito ni Senator Amy Marcos na si BBM gusto pala talaga niya na mag-vice presidente mga kabayan. Totoo yan. Kaya nga nung nalaman po ni BP Sara na siya po ito'y patatakbuhin po ng presidente, ayaw niya. Pero ang ipinakalat kasi ng mga ibang mga DDS vlogger, di ba, gusto nila parang nag-insist daw itong si PBBM. Di ba, narinig natin yan? Parang gusto daw si PBBM gusto magpresidente. Pero ang totoo, dito sinabi ni Senator Amy Marcos na ang plano nila, si PBBM ay talagang gusto lang mag-vice presidente mga kabayan. So at least marami itong nalaman. And of course, dito rin po malalaman natin na ayaw pala dito itong si Senator Amy Marcos, hindi niya nagustuhan ang mga ginagawa po ni Martin Romualdez mga kabayan. Even though hindi niya masyado itong pinangalanan, pero talagang ma-analyze natin at saka makita po sa kanyang mga statement, sa kanyang wordings na ginamit, malaman natin na si Martin Romualdez ang kanyang tinutukoy mga kabayan. Kasi nga ito'y about po sa unit team. Ito kasi mga interviewers, nang tatanong sila, kasi nga like for example, natanong sila na meron ba daw unit team? Kasi nga doon dito sa mga girian, sa mga nangyari po dito sa Kamara versus po dito sa mga Duterte, at saka hanggang pumasok po yung issue ng impeachment, issue po ng confidential funds, medyo daw nagkawatak-watak na itong unit team. Pero iba po ang sinabi dito ni Senator Amy Marcos mga kabayan. Alam niyo ba, dito ko nalalaman na si Senator Amy Marcos kahit anong mangyayari mga kabayan, hindi niya iiwan si PBBM. Kasi nagtanong rin po yung mga interviewers tungkol dito sa
foreign policy, tungkol dito sa issue ng China, at dito maganda ang sagot ni Senator Amy Marcos, even though na talagang suportado niya yung mga Duterte, mga kababayan. Mamaya ipapakita ko po yung video, marami itong malaman, mga kababayan. Also dito rin po sa statement ni Castro, mga kababayan, itong gunggong neto, kasi nga sa totoo lang isa siya dito sa nagpapagulo dyan sa Kamara, lalong-lalo na doon po sa kanang sinabi na fake news, mga kababayan, na meron daw dito nagpaplano ng mga leaders na i-impeach daw si BP Sara. Alam niyo ba na meron siyang bagong interview, mga kababayan, kumambyo yung gunggong, kumambyo siya, baka siguro kasi alam niyo, mga kababayan, hindi kasi maganda kanyang ginawa itong si Castro. Baka siguro kinumfronta na ho ito ng ibang mga leader na kung saan hindi maganda magpapalabas po dito ng mga fake news. Kasi inamin ho ito at talaga diba, sinabi po ni Congressman Erwin Tulfo at saka dito rin po kay, ano pangalan ng isang congressman, mga kababayan, si Martix ba yun? Nakalimutan ko lang nasabi na wala daw nangyari na ganyan kasi inimbestigahan na, mga kababayan. Pero dito sa bagong interview ni Castro, mga kababayan, abay kumambyo, sabi niya parang narinig lang daw pero hindi daw seryoso, mga kababayan, parang pagkatuwaan lang, parang ganun. Pero sa kanyang pagkasabi kasi na merong nagpaplano ito na impeachment, magiging seryoso kasi niya, mga kababayan. Hindi naman kasi yan joke. Di ba? Hindi naman kasi yan joke. Pero dito kay Castro, duda ko dito, gusto niya lang talaga na guguluhin po yung Kamara, mga kababayan. Ipapakita ko mamaya ang kanyang interview. And also pag-usapan rin po natin itong sumabog ngayon tungkol ito sa Miss Universe 2023 na si Michelle D, mga kababayan. Nakita na ba natin si Michelle D? Or kilala ba natin si Michelle D? Di ba siya po anak po siya ni Melanie Marquez, mga kababayan. Yung Miss International, I think 1979 yata si Ma'am Melanie Marquez. Dito, ang kanyang anak, si Michelle D, siyang sumabak ngayon sa Miss Universe, mga kababayan. Kasi siya po yung title holder sa Miss Universe Philippines 2023. So siya ngayon ang nag-represent sa Miss Universe para sa Pilipinas, mga kababayan. Alam niyo ba, maraming tumambling dito dahil po sa kanyang costume, mga kababayan, sa national costume, kasi ang isunuot niya, yung tungkol po sa slogan po ng DOT or Department of Tourism, yung Love the Philippines, mga kababayan. Maraming tumambling, maraming nasaktan, lalong-lalo na yung vlogger po na ayaw kay Secretary Frasco, mga kababayan. At ipakilala ko mamaya kung sino ang isa sa mga sikat na tumambling, mga kababayan, at hindi nag-agree na isuot niya yung costume na yon na merong Love the Philippines. Also pag-usapan din po natin, alam natin, mga kababayan, na sunod-sunod po yung mga patayan diyan sa Pilipinas. Yung krimen daw medyo hindi nagustuhan kasi nga 'di ba sunod-sunod po yung patayan. Like for example, yung latest doon na issue po doon sa Victory Bus Liner na kung saan merong live-in partner na pinatay, mga kababayan. Yung doon talaga sa loob ng bus, medyo hindi maganda tingnan at saka ang pangit po talaga. Like for example, dito rin po sa isang estudyante or yung estudyante na binaril niya yung kaklase niya na babae, mga kababayan. Ay sinakita na yan. At saka base po sa initial investigation doon, itong lalaki na to ay gusto niya yung babae. Kaya lang itong babae, mga kababayan, ay medyo siguro ayaw sa kanya at saka gusto ng babae, friends lang daw sila. Abay uminit yung ulo, mga kababayan, at saka binaril nga yung babae. Pero marami kasi nagsasabi ngayon at talagang medyo nagbibigay rin ito ng pangit na imahe dito sa ating administration kasi sabi lang nung naupo daw yung iba na daw yung administration, yung Marcos administration nang pumasok, medyo sunod-sunod daw yung krimen, mga kababayan, yung barilan or yung patayan, parang wala daw ginawa ang ating mga kapulisan. Meron nga nagsabi na vlogger kahapon lang nakita, mga kababayan, kasi daw yung mga kamera, busy daw sila sa mga ikan nila, yung mga paninira dito sa Duterte, yung mga paninira dito sa kay BP Sara, nakafocus sila sa impeachment daw, at saka nakafocus din po sila dito sa PTA daw na issue, mga kababayan, yung mga senador. Wala daw silang ginagawa dito tungkol dito sa peace and order dito po sa mga nangyayari po na krimen at talamak po yung krimen talaga. Sabi pa nga ni Attorney Guanzon, mga kababayan, naalala ba natin si Guanzon? Siya kasi nagsabi niya na talamak na daw yung krimen sa Pilipinas at wala daw ginawa yung presidente natin, mga kababayan. Alam nyo, kahit anong gawin po ng presidente natin, sabi nila kapag hindi daw mag-iingay yung presidente, wala nang kwenta. Parang binaliwala lang daw yung nangyayari sa Pilipinas. Ganon ba nila yung pagkano nila dito kay PBM?
even though yung tao, yung presidente ay hindi nag-iingay, it doesn't mean wala siyang ginagawa dito mga kababayan. Di ba? Meron po mga sekretary si BBM, sekretary ng DOJ, sekretary po sa PNP, sa AFP, o sa mga lahat ng peace and order ng mga agencies, meron siyang mga secretaries. And I'm very sure lahat po ng mga sekretary, kinakausap po yan ni PBBM mga kababayan. Kahit nandun siya sa Amerika, di ba nandun siya sa Amerika mga kababayan, dahil nga sa APEC Summit na dinaluhan niya, it doesn't mean hindi niya nakausap po yung mga sekretaris niya. So alam na alam niya yung nangyayari mga kababayan. At dito siyempre, pinagpatrabaho niya yung mga sekretary niya. Ganon po ang nangyayari. Kaya di ba, hindi natin minsan nakikita, at hindi talaga natin nakikita, minsan lang na magsasalita po si BBM tungkol sa mga issue. Unless o talagang mga kailangan ng mga kababayan, di ba? Ang problema kasi dito ng ibang mga tao ay kinukompare nila kaagad sa previous administration, yung Marcos administration mga kababayan, in terms po sa peace and order. Pero for me, sa akin lang mga kababayan, ako po nanawagan dito sa ating Pangulo, kung okay man lang, sana magsalita rin po siya dito kahit kunti lang kababayan tungkol dito sa mga patayan sunod-sunod, tungkol dito sa issue po ng Kamara. Agree ba tayo kay Sir Ivan? Kahit kunti man lang, kasi alam nyo kapag magsalita na po yung Pangulo natin, nakikinig tayo mga kababayan. Kasi kapag magsalita lang yung si Martin Romualdez, medyo hindi tayo kampante. At alam ko na marami rin sa inyo na ayaw po kay Martin, at marami rin po sa inyo na hindi po talaga dito nagtatrust kay Martin Romualdez mga kababayan. So dapat lang po sana kay PBBM na magsalita siya ng konti tungkol dito sa issue na sunod-sunod ang nangyayari mga kababayan, di ba? Okay, tungkol naman dito sa ipinakalat po ng mga vloggers na wala daw ginawa yung Senado natin, yung mga mababatas tungkol dito sa peace and order mga kababayan. Alam niyo ba, kahapon meron pong hearing tungkol dyan, at yung kapulisan mga kababayan ay sinabon po. Bakit daw naging sunod-sunod na dito yung krimen? Dapat meron silang gagawin na hakbang mga kababayan. Mamaya papakita natin yan. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumarandalambaw ng pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start po ng ating balita mga kababayan, siyempre isatamar natin at kumustahin natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard to the mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki distinct channels, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa distinct channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Siya nga pala mga kababayan, before ko makalimutan, may nagtanong kasi sa akin sa ating last vlog, sabi niya, bakit ko daw laging binabanggit na happy Thursday or happy Friday or happy Saturday? Di ba merong intro na happy mga kababayan? Kasi ang point ko dito, na alam ko naman po, gusto ko lang dito na happy tayong lahat. Even though maraming problema na mga nangyayari, sunod-sunod mga kababayan, pero yung problema naman kasi, nandyan palagi ho yan. Kasama natin yan, yung problema mga kababayan. Kaya gusto ko lang po na happy lang tayo para magkaroon tayo ng good vibes everyday. Kasi alam nyo mga kababayan, kapag magkakaroon kasi tayo ng stress, dyan kasi nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. At talagang noted ho yan, at lagi po yung sinasabi ng ating mga doctors, di ba? Sabi nila, di ba, iwas ka sa mga stress na environment. Kaya lagi ko pong sinasabi ito na happy lang. Kasi yung problema, nandyan ho yan palagi mga kababayan. Parang kasama na natin sa pag-grow up natin. At saka, dyan rin po tayo nagmamature sa mga problema mga kababayan. Pero ang problema, wala natin kakalimutan, meron huyang palagi po na solusyon ang lahat ng problema mga kababayan, okay? So, kaya nga lagi ko sinasabi, happy na po tayo everyday. Anyway mga kababayan, so una sa pag-uusapan yung araw, well, dito muna tayo, painitin muna natin ang inyong umaga. Dito tayo sa interview po ni Senator Amy Marcos. Alam nyo, marami pong nagulat dito na statement ni Senator Amy. Alam ko po na marami sa inyo na hindi mag-agree at marami rin po sa inyo ang mag-agree mga kababayan. Kasi nga napag-usapan niya
niya dito si FPRD, napag-usapan niya dito si PBBM, napag-usapan niya si Pipi Sara, yung relasyon po ni Pipi Sara at saka ng ating Pangulo. At saka dito rin po napag-usapan niya at parang meron siyang pinaparinggan na si Martin Romualdez. So, for more details, let's watch this. Nagbago ba yung buhay niyo na naging presidente si Bongbong Marcos? Para sa akin, hindi. Kasi hindi naman ako masyadong nasa palasyo. I still go to the Senate and I still do my work in Congress. Nakakaaliw lang kasi nasanay kami na 36 years na binabakbakan. Pero ngayon, biglang lahat magiging loyalista daw. Wow. Okay na rin. I'd much rather be surrounded by friends than binabakbakan maya. Medyo mahirap ang buhay namin yung mga nakaraang dekada. Sensitive ka ba pagka binabakbakan kayo? Like, syempre tao lang, no? Nakakasakit ba? Or after a while, parang may kalyo ka na and dead man na lang? Well, I think, sabi nga ng nanay ko, binibiro namin yung nanay ko kasi 94 years old na siya. Nagtataka lahat paano nagtagal ng ganon. Fully stressed ang buhay. Paano? Iba naman kasi ugali nun eh. She's, ano ba yun? To patol is human, to deadma is divine. Yan po ang turo divine siya. Divine talaga siya. So that's what you're following? That's what no, you're buying by? Siya lang yun, ano. Okay. Ibang level yun eh. Hindi mo na-manage. Awayin mo, Okay. hindi makikipag-away. Kayo? Galitin mo. Syempre at a certain point, maintang ulo ko. Pero siya hindi talaga. Wala So, lang sa kanya lang. Okay. Mas nagmana ka ba sa dad mo? Kasi recently you said, para akong tatay ko, I'm a true friend, di ba? Napaka-famous yan na quote mo from this week. It's been everywhere. So, in your opinion, kanino ka I don't know why it was such a big deal. Madalas kasi tinatanong, bakit sa haba ng panahon, dekada-dekada nang lumipas, may mga loyalista pa rin ang pamilya ko, na handa talaga makipaglaban para sa amin. Lagi kong sinasabi, kasi yan ang turo ng tatay ko, may loyalista kami, kasi kami, loyalista. Yun eh. So, kung sino yung kaibigan mo o kasamahan mo sa trabaho, kaibigan hindi lamang sa personal, kundi kaibigan sa pagmamahal ng Pilipinas, kaibigan sa paniniwala na kailangan iwaksi ang kaguluhan, ang korupsyon, ang gutom, talagang kaibigan tapat. Pero sabi niyo tungkol kay President Duterte na sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa, Tama. dadamayan niyo siya. Paano Tama ba kayo, naman, kasi nasanay na kaming ganun close? Alam niyo, kasabay ko si Presidente Duterte sa Kongreso. Yung one and only term niya sa Kongreso, hindi talaga niya matiis yung Congress. Paupo-upo kami doon. Naiinip siya, ganun. Yun, minsan, na-meet ko siya doon. Tapos, over time, naniniwala ko that he was one of the rare breed that truly wanted to make a change. And I was one of the very early supporters in October of 2015. Hindi pa uso Duterte noon. Talagang winelcome ko siya sa Ilocos Norte kasi alam ko yung uri ng pagpapamahala niya sa Davao. Nakaka-idol nga, ang bilib na bilib kami. At naniniwala ko na may tapang siya at paninindigan na ipaglaban yung pagbabago Pero na sinasabi. may nagtatampo sa inyo kasi parang pinipili niyo raw yung friendship over blood. Hindi, pero ibang klaseng friendship yun. Sino nagtatampo? Yung mga loyalists Bakit niyo raw yung po nagagalit daw po. Kasi Bakit hindi ko naman winawaksi yung kapatid ko? Oo, yung kapatid... Pinsan niyo po, yung pinsan niyo po. Kapag iba na yung ginagawa, hindi tayo mapagbigay. Kasi kung nakakasama na sa Pilipinas, wala nang kaibigan na personal, wala nang kamag-anak. Unahin natin ang mamayang Pilipino. Sila naman ang nagboto sa akin, sila nagpwesto sa akin. So, dapat yung loyalty mo, nangunguna talaga yung kabutihan ng Pinas. Alam mo, Sen, di ba lagi natin sinasabi, parang in politics, there are no permanent friends and enemies. Pero yung galaw nyo, taliwas dun eh. Parang ikaw, friends till the end. And you're saying Simplistic yung utak ko, yung magulong buhay. Gusto ko, kung sino yung kasama mo, yun na yun. Wag na tayong palit-palit. Mahirap yun. So, madali akong malito sa ganyan. But okay. yung partido, dati KBL, o sige KBL na. Tapos nung sabi ni Bongbong, lipat
tayo sa nasyonalista. Ako nasyonalista. Hanggang nga nasyonalista, tamad akong palipat-lipat. Naguguluhan ako sa ganun. Okay, but since we're talking Magulo about na yung buhay partido, namin. Enough na. you're credited with brokering Uniteam, right? So, a little... Siyang matchmaker. Oo nga, di ba? You were Ikaw rin daw yung nagbuo ng... Bongbong, at that point, the president had never met Inday Sara or ever spoken to her to any great degree. So, ako, nakasama ko siya sa pangangampanya noong 2019. She was our campaign manager and took us around with the HNP for my Ito senatorial yung may bid. may mga naka-motorsiklo kayong Wala ka, leather jacket. Oo, paporma lang ako, taga-angkas lang ako. Ako hanggang forma, siya totoo. Okay. Yun, astig talaga yun eh. Ang tawag nito, nakita ko naman sa kanya na talagang mahusay siya. Tapos, nung pinakilala ko sila, ang mitiin namin na si Bongbong maging vice. Actually, at that point in time, lahat talaga uma-audition na mag-vice at that point nung Mayo ng 2021. Oo, everyone was greeting her happy birthday and at the same time, I suppose, auditioning for Vice President. Since she was such a strong candidate for President, she was, 26 points ahead of any person. So kailan bumaliktad yung roles? Well, at a certain point, as has become history at this juncture, nagbago isip niya, no? Ayaw na niya talaga at umuwi siya ng Davao, nag-file siya para maging mayor. Ayun, yun na nangyari. Tapos, wala, the rest is history. Ika nga, sabi niya, ayan, takbo na kayo. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, di naman ako magpipresidente. But Kayo now nang everyone's mauna. saying wala ng Uniteam. It's just been a little over a year since the election. Sorry? Now Nagkakagulo saying na raw. wala na daw Uniteam. Sa palagay It's ko, the end wala of namang Uniteam. problema yung kapatid ko at si Vice President. Marami yata sa iba, yung mga umaaligid, nag-aambisyon, manghang magsalita, pumoporma. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. Mahintang ulo ng bakla. Bakit Sabi na wala ko, po kayo ba? dun? Ba't ganyan? Ha? Wala kayo dun sa Leyte? Hindi, kasi ayoko ng ganun eh. Dahil yun nga, dapat igalang yung pagdiriwang at yung paglipas ng libo-libo na waray doon sa Tacloban. Imbes na ganun, naging papogi, tapos sa panayang banatan, nainis naman ako sa ganun. Ayoko naman ng ganun. At sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya lang, yung kapatid ko, sobrang bait, hindi nagagalit. Ayun. Siguro sinasamantala siya at pinagbibigyan niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil bugbog sarado na siya. Kung Agree po kayo dun sa napakasimple naman ng issue kung bakit naman lumaki na lumaki. May isa pong pinupuntirya sa kanya yung confidential funds po eh. Oo naman. Agree ba kayo doon na kailangan ng office niya ng ganun kalaking confidential funds? I mean, as a governor also, kayo po ba ay may budget din na ganun kalaki for Alam confidential niyo, parati funds? akong oposisyon. Nung bago umupo si Presidente Duterte at saka yung maikling panahon ni Presidente Erap, lagi akong oposisyon. Kaya, hindi kailanman kami nagkaroon ng confidential or intel funds. Gusto ko talagang bulat-latin ninyo, i-audit lahat yan. Mahirap na, maraming sasabihin. So ako, never ako nagka-confidential funds nung ako'y gobernador. Ilalagay ko talaga yung pagbabaklas ng mga private armed groups, yung mga private army ng politiko. Ayan, lahat. Naka-item. O yan, naka-identify. Witness protection, legal fees for witnesses, incentives and awards for those who provide intel, mga ganyan. Talagang nakalista doon. Pwede naman po pala, naka-itemize. Itong alitan sa politika, imbes na nagkakaisa, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, confidential funds. Naku naman, ba't naman tayo napunta riyan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na
aksidente, biglang may kaso na si Presidente Duterte, biglang pinapapunta na siya sa QC Court, tapos biglang may ICC. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Parang napapaisip ka, sino kaya nakikialam dito? Bakit ginugulo kami? Maayos naman tayo. Hirap na nga ang Sino Pilipino. nga ba, Sen? May alam ka ba na hindi namin alam? Siyempre, alam natin na maraming gumagalaw sa Pilipinas. Yung foreign affairs natin ngayon, biglang nag-pivot to the United States. Hindi kayo agree doon, di ba? Ang sa akin kasi, wag tayo nagpipibot-pibot, di ba? Ang mahalaga, pro-Filipino ka lang. Wala naman tayong kagalit. Ang Pilipino, small time lang tayo. Bakit naman tayo napunta dyan sa mga geopolitics na yan? So, hindi kayo agree sa pag-pivot ng kapatid ninyo? No, I don't think he even sees it as a pivot. Paragay ko, kaibigan natin ang lahat. Wala naman tayong kaaway. Kumbaga, bakit tayo pinipilit na pumili ng isa laban sa kabila? Pareho naman natin kaibigan. At sa totoo lang, pareho natin kailangan. So I don't see why we should be used. We're treaty allies of the United States, but at the same time, are we prepared to be the battleground in the event of violence and the outbreak of war? On the other hand, are we also prepared to cut ties with China? This is rank foolishness. We need everyone. And we need to be friends with everyone. So the more, the merrier. Talaga, Wait. tama. We're getting the signal to go for a break, but I wanted to tie neatly the last conversation we had, which is, so, to be clear, you think may uniteam pa? May? Uniteam. Oo naman. Oo naman. Sa mga principal actors, matibay pa ang uniteam, kaya lang nakakalungkot kasi maraming nakikialam. Hindi ko alam kung tagalabas or kung mga ambisyoso dito sa loob. At yung maraming marites na walang kamatayan sa Pilipinas. Parang daming blind item eh. Oo, daming blind items. O yan, klaro na ha, na meron pa rin pong unit team mga kabayan. Kasi ang ayaw lang po dito sa unit team, yung mga ayaw lang po ito kay PBM, nasabi na nabodol na sila mga kabayan. Well, samantala, hindi naman nila ibinutos si PBM. Totoo lang, yung mga ibang vlogger nagsasabi na nabodol sila po ito ang ayaw sa unit team. Bakit? Kasi gusto talaga nila si Pipi Sara yung magiging presidente mga kabayan. At dito, masagot po ang ating mga katanungan na kung saan, di ba noon mga kabayan, napag-alaman natin na ito lang ang sa aking pagkakaalam ha, na si PBM ay gusto talaga mag-presidente mga kabayan. Di ba yan po ang nalaman natin? At saka ang ipinalabas kasi ng ibang mga, alam nyo na, yung mga political analysts, at saka yung mga nagmamarunong-marunungan ng mga vlogger, sabi nila, nag-insist daw si PBM na maging presidente mga kabayan. Kaya daw, nag-walk out yung si Pipi Sara, di ba, pumunta siya sa Davao at nag-file po ng mayor doon. So ang totoo pala, ang plano talaga nila at saka alam rin po ni PBM at ang plano rin po ni PBM, gusto niya lang po na maging vice presidente mga kabayan. Ang gusto niya maging presidente yung si Pipi Sara. Pero ayaw pala ni Pipi Sara na magpresidente, bagkus ang gusto niya magpresidente si PBM. Diba? At least dito ma-clear na ho yan lahat kasi laging in-insist kasi ng ibang mga mga tao diyan na si PBM daw nag-insist magiging presidente mga kabayan. Dito, alam niyo nagsasalita na dito si Senator Amy Marcos at siyempre maniwala tayo sa sinabi po ni Senator Amy Marcos na si Pipi Sara talaga ang nag-insist na gusto lang siya maging vice presidente mga kabayan. Bakit? Kasi fully trust siya. Meron siyang fully trust dito sa ating Pangulo kay PBM. May fully trust siya dito sa kakayahan po ni PBM mga kabayan. O di ba? At least clear na ho yan. At dito naman sa parang merong blind item. Sino kaya ang pinaparinggan dito ni Senator Amy Marcos mga kabayan? Please comment down below. At saka babasahin ng yan ni Sir Ivan mamaya. Okay, so jump naman tayo mga kabayan sa ibang usapin na kung saan tungkol dito sa kay Castro na kung saan siya ba, di ba kita natin na ginugulo lang po ni Castro yung Kamara mga kabayan. Doon nga ito nag-start nung lagi silang sip-sip dito, kumakapit dito sa kay Speaker Martin Romualdez at para siyempre makakuha pa ng pictures at sabi nila meron daw mga collaborations nangyari dito at binigyan daw ng proyekto itong si Castro na galing po kay Speaker Martin Romualdez mga kabayan.
Alam nyo, ang basa ko doon, talagang intentional na ginawa nito ni Castro para magkagulo lahat mga kababayan. Kasi isa lang po ito ang intensyon ni Castro at ng grupo ni Castro. Gusto nitong guluhin po yung unity. Gusto nila na paghiwalayin po yung unity mga kababayan, paghiwalayin dito yung Duterte at Marcos. Bakit? Kasi in the upcoming po na election, maybe 25, maybe sa 2028, magiging advantage na sila si Castro mga kababayan. Kaya nga lagi kong nanawagan dito na huwag tayong masyadong maniwala sa mga ipinakalat dito at ginagawa po ng mga kaliwang grupo. Kasi may plano talaga sila at noon pa man hanggang ngayon, ang plano nila, gugulin talaga nila yung Pilipinas mga kababayan. So dito po sa nangyari kay SMR at saka dito sa grupo nila ni Sir Raulo Manuel at saka ni Castro mga kababayan, plano talaga ito ng mga salot ng lipunan para masira dito yung Kamara. Nagets ba natin? So dito po sa kanyang interview na latest mga kababayan, meron kasing na-insert po sa yung interview rin po dito ni Erwin Tulfo. Pero after that, yung bago niya na interview mga kababayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Siguro may gumagawa lang ng intriga. Si House Majority Leader Manix Dalipe, una na ring tinawag na fake news ang issue. Anya, layon lamang nitong sirain ang samahan ni na Speaker Romualdez at VP Sara, kaya't sana'y matuldukan na ang kontrobersya. Mariinding itinanggi ni Dalipe ang usap-usapang naghahanda na umano si Speaker para sa presidential election sa 2028 dahil sa ngayon, nakatutok lang anya ito sa trabaho sa Kamara. Nag-ugat ang issue ng impeachment mula sa isang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, pero sa isang press conference ngayong araw, may paglilinaw siya rito. Di naman siya talagang seryoso kasi mga casual na mga kwentuhan lang yan sa mga umpukan. So, nothing serious tingin ko naman doon. At wala naman pang wala pa naman talagang congressman or sino man sa amin yung nagpa-file niyan or mag-endorse. O, di ba? Klaro na mga kababayan. Sabi niya, mga storya-storya lang daw narinig niya sa kagrupo niya mga kababayan. Klaro naman, kagrupo lang po nag-usap-usap, pero ginawa niya kasi generalize po, parang lahat daw or ang buong Kamara ang nag-uusap. Di ba? Iniba niya ngayon mga kababayan. Wala daw nagseryoso niya na isang mababatas, mga congressman, hindi daw seryoso kasi casual lang daw na usap-usapin itong plano nila pag-impeach kay Bibi Sara. Basa ko dito, itong si Castro, ok na mga kababayan. Ito, ginugulo rin talaga niya yung Kamara. At itong sinabi niya na usap-usapin lang daw na marang grupo nag-usap-usap, I think ang grupo niya lang po mga kababayan ang nag-usap-usap niyan. At ito'y plano niyang ikalat na meron dang mga congressman na involved dito. Which is wala po. Sabi ho yan ni Manix. Siya nga pala si Congressman Manix pala yun. Siya kasi si Congressman Erwin Tulfo ang nagsabi na wala kasi inimbestigahan ng mga kababayan. Si SMR ay focus daw dito sa paggawa po ng mga batas, mga importanteng batas, at walang plano si SMR na tatakbo po bilang presidente this year 2028. For me, hindi naman kasi bagay mga kababayan. Sa akin lang For me, sa ngayon pa lang, nakikita ko dito kay Martin Romualdez, hindi siya bagay maging presidente mga kababayan. Wala pa po sa kanyang qualifications na nakikita ko na hindi pa bagay pang presidente. At isipin nyo yan, sa base sa ating history, based on the history, wala pa pong speaker na nanalo bilang presidente mga kababayan. Wala pa po, okay? So at least clear na ho yan. Okay, forward tayo. Dito tayo sa usapin po na talagang napakainit po yung usapin na to, na kung saan wala lang ginawa ang gobyerno natin sa sunod-sunod daw na patayan at krimen na nangyari sa Pilipinas. Kitang-kita naman natin sa balita mga kababayan na sunod-sunod man talaga yung patayan at parang nakikita natin dito sa mga kriminal, sa mga salot ng lipunan at yung may mga ukok yung utang mga kababayan, parang walang silang takot dito. Ang problema naman kasi, syempre si PBBM ay presidente, ang laging nakikita dito ng mga anti-Marcos at laging dinodumbol dito, siyempre siyang presidente mga kababayan kasi hindi daw nagsasalita. Uulitin ko lang po dito kasi maraming nagtanong sa akin at maraming nagsabi po na mga, siyempre I think bago dito sa ating channel, sabi niya bakit ko daw ipinagtatanggol yung Marcos si PBBM samantalang hindi daw siya karapat-dapat na magiging presidente kasi palagi daw tikim bibig mga kababayan. Meron ng mga malalaking issue pero bakit hindi daw nagsasalita si PBBM?
Alam nyo, yung mga ganyang mga mindset, hindi na kasi naintindihan at hindi lang ginagamit yung critical thinking makabayan. Isipin nyo lang po, meron po mga sekretary si PBM. May mga sekretaris po yung mga ahensya natin dyan po sa Peace and Orders. Meron po yan. Ang mandato ni PBM, siyempre directly niya lang po sinasabi doon sa kanyang sekretary. At huwag nyo pong isipin na walang alam si PBM. Even though hindi kasi nagsasalita yung tao, it doesn't mean na wala siyang ginagawa dito at hindi po epektibo ang kanyang pamumuno makabayan. Hindi na naintindihan kasi ayaw kasi nilang intindihin makabayan, di ba? At dito, nakita na po natin na meron pong ginawang investigation, usap-usapan doon sa Senado na kung saan sinabun nila yung kapulisan makabayan. Tungkol nga dito sa sunod-sunod po na patayan nangyari dyan sa Pilipinas. Di ba? Sabi pa nga dito ni Attorney Guanzon, talamak na daw yung krimen sa Pilipinas. So, for more details, let's watch this. Pinuna ng mga senador na kahit bumaba ang bilang ng krimen, ay tila lumalala naman ang mga insidente ng homicide. Tinukoy sa budget deliberation ng Senado para sa PNP ang pagbaril sa 2 pasahero ng bus na nakuna ng video. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagsalang sa Senado ng budget ng Philippine National Police, pinuna ng mga senador ang mga napapaulat na krimen na mga nangyayari kamakailan. Tulad na lang ang insidente sa Nueva Ecija sa isang bus kung saan kuhang-kuha sa video ang pagpatay sa 2 pasahero. They take these incidents as a slap in their faces and they resolve to work double time. Binubuhusan po kayo ng resources ng taong bayan for your general function of the maintenance of law and order, peace and order sa ating lipunan. Paano nararamdaman ito? The people must feel safe 24 hours in a day sa bahay nila o sa labas man. And if ever may mangyaring krimen, kasi siyempre hindi naman kaya bantayan din lahat ng 110 million, at least there's a reasonable expectation na masolve. Sabi ng budget sponsor ng PNP, sa kabuuan ang crime situation sa bansa ay bumababa naman, liban na lang sa homicide, bagay na anya'y tumataas. Pero sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, yan ang pinakagrabe, homicide. Patayan yan eh. Yan na. That's what's giving us a black eye to the national community. Live siya on video, kaya hindi na mawawala sa internet yan eh. Very gruesome. Even this one in the bus incident, I saw the video itself and I said, oh my goodness, parang baboy lang, pinatay na. My God. And if we can't do something about this, it speaks volumes to who we really are as Filipinos. Sino tayo bilang isang bansa? Kaya we need to act on this seriously. Pinaalala naman ni Senator Raffy Tulfo ang kahalagahan na may body cameras ang mga operatiba. Ayon kay Senator Sani Angara, mayroong higit 2,700 body cams ang PNP sa kasalukuyan. 45,000 naman ang pangangailangan ng PNP na body cameras. Tayo dito sa Senado, dinagdagan po natin ng 800 million para makapagbili ng additional 24,000 units. Chief PNP, Acorda, wag ho kayong pumayag na mga pulis natin lalabas, especially pag yung sa traffic man o magkumpranta ng mga suspect o kriminal, kailangan po may body cam. Kasi marami na po ako experience niyan na mag-raid sila, walang body cam. Ang nangyari, yung complainant versus yung police, it's his word against the other. Sabi naman ni PNP Chief Benjamin Acorda, tuloy-tuloy ang kanilang mga hakbang sa gitna ng mga napapaulat na krimen. Yung naging viral is it's an effect of yung talagang yung the social media, yung accessibility. So nagiging ang dating is parang sunod-sunod or mas marami. But nevertheless, gaya ng sabi niyang ating butihing senator na ang pinaka-importante is buhay. Kaya bumaba ang krimen, but pag binawawalang buhay ay talagang malaking bagay po yan. And it's a challenge on the part of the police force.
Okay, so clear na ho yan mga kabayan ha. Kasi yung sinasabi kasi ng ibang mga vlogger na kung saan wala lang ginawa yung PNP natin, yung mga mababatas natin, wala lang pakialam sa nangyari sa sunod-sunod daw or talamak po na patayan sa Pilipinas. At least clear na ho yan. At kapag meron kang makita po ng mga vlogger na nagsabing ganyan, dapat note, sa pagsabihan nyo rin po na merong ginawa ang gobyerno natin at merong ginagawa po na mandato at hakbang ang gobyerno natin, okay? Pero alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, matutuwa ako kapag pag-usapan sa Senado tungkol po sa death penalty. Totoo yan, matutuwa talaga si Sir Ivan at gusto ko talaga na buhayin po yung death penalty mga kababayan. For me, para sa akin lang isa po ito sa solusyon para bumaba pa yung crimen rate dyan sa Pilipinas. Kasi kapag meron tayong death penalty mga kababayan, at siyempre alam nyo, para sa akin lang, kapag pumapatay ka ng tao, dapat death penalty rin po yung pataw niya mga kababayan. Kasi nga, buhay ang kinuha mo, dapat buhay rin po ang kukunin. Katulad po sa mga Muslim mga kababayan o dito sa mismo sa Saudi Arabia, kapag papatay ka ng tao, ay siyempre alam niyo na po ang mangyayari sa mga kababayan. Ganun po 'yon. Kaya hindi masyadong dito yung mga kriminal, umiiwas yung mga mga ibang lahi mga kababayan kasi nga bawal na bawal ho 'yan. At saka siyempre isa rin po 'yan sa mga paniniwala nila. Sana i-apply rin po diyan sa Pilipinas para matakot yung tao na pumatay po ng kapwa-tao mga kababayan, di ba? Sana buhayin po yung death penalty. Ako po nanawagan po sa mga mababatas sa gobyerno natin, sana death penalty buhayin natin, okay? So, before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-share po natin nandyan po kasama natin si YH Ishimoto, hi to Lia Bangalaw, Leonardo Manansala, Lynn Gonzalez, Edgar Laroco, hi to Nonoy Floren Hills, Emmy Sarino, Architect Nico Dongo, and Clarice Dongo, greetings from Rodolfo Rabor, hi to Boss Estela, nandyan po si Lionel Desiderio, Jaya Wei Wong, Donnie C, Liesel C, hi to Army Lagaso, Bianca Diosa, Bergie Onggang, Dakila Fax, Kaluyal, Flaco Ryan, Keliza, hi to Ashin. Shoutout also kay Evelyn Garcia, Nasser Abdul Ghani, hi to Josefina De Vera na nandyan sa Toronto, Canada, biyahe ni AJTV sa South Korea, and hi to Nora Martin. Shoutout po natin si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, CCT Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Ferds of Jack Ferds family. Mga kabayan, so dito tayo po, jump tayo sa ibang topic naman, kasi itong naalala ba natin sa Super DM, medyo lumala dito ang kanyang banat mga kabayan dito kay Senator Raffy Tulfo. Kasi nga nakita natin na medyo dismayado siya. Kasi nga since noon pa, supporter po si DM dito kay Senator Raffy Tulfo mga kabayan. At saka dito lang po sa isang kunti man lang yan na mayroong request tungkol nga dito sa issue po sa Paluwagan mga kababayan kasi isa siya dito sa na-scam po ng Paluwagan. Kunting request lang po na DM at saka alam nyo si Senator Raffy Tulfo ay kilala niya si DM mga kababayan. Meron silang communications po pero kunting request lang, hindi siya napagbigyan dito kasi nga marami pong na-scam po sa Paluwagan mga kababayan. Sabi niya nga, di ba, ipinaglalaban niya dito yung Masbate kasi meaning marami po dito ang na-scam or naloko sa Paluwagan nila. Okay, so for more details, let's watch this. Wala nang intro-intro. Si Raffy Tulfo. Dating tagapagtanggol mo, ngayon isa ng revolusyonaryo. Pero mas masakit ang ginawa ninyo sa akin sa Senado. Akalain mo, pipila kami ng ilang oras para kayo'y iboto. Pero kapag kayo ay nanalo, hindi kayo pwedeng kausapin kahit 10 segundo. Yung advice mo sa mga staff mo sa Senado, halatang hindi kayo malapitan kapag walang video. Oo, kailangan ng appointment kasi hindi makapasok kapag walang appointment sa Senado. Hindi ako makapasok kapag hindi ako sinundo. Sabi ng iba na kapag picture ka na kay Senator Amy pero bakit hindi mo sinabi ang problema mo? Minamadali nga ako magpa-picture tapos makipagdaldalan pa ako. Yung staff nga nila ayaw magpa-istorbo. Sino ako para kausapin ang gobyerno? Kaibigan lang natin sila kapag eleksyon, yan ang totoo. Kaya tanggapin na lang natin na tayong mga mahihirap ang tingin nila sa atin ay aso. Ngayon ko lang batid ang pangyayaring ito.
Mas nangingibabaw pala ang kasikatan kaysa pagiging makatao. Kaya't nararapat lamang na ang makata ng bayan ay maging revolusyonaryo. Kakampi ng mga Pilipino at hindi nagpapagamit sa mga politiko. Mga minamahal na kababayan ko, itanong nyo kay si Raffy Tulfo kung kaya niya bang pababain ang mga bilihin na mataas ang presyo. Tingin ko kaya naman siguro. Pero hindi nila gagawin kasi ang sahod nila ay galing sa buwis ng tao. Mas mataas na bilihin, mas mataas ang tax revenue. At minsan kapag umaangkat, sobrang mahal ng produkto. Pero kapag naubos, biglang magbagsak presyo. Tapos kapag ang magsasaka na ang magbibinta, wala nang kikitain, kaya itatapon na lang ang kanilang produkto. So ngayon alam na natin na hindi natin kailangan ang umasinso. Ang kailangan natin ay taas presyo at taas na tax revenue. Dahil marami tayong pinapasahod na mga politiko. Pinapasahod natin sila para sa atin ay magserbisyo. Pero isang bisis nga lang ako lumapit, pinagtsatsagaan ko pa, tapos didma lang tayo. Mga minamahal na kababayan ko, tandaan nyo to. Yung baba presyo sa eleksyon lang maririnig to. Kaya wag na tayong magmalinis dito. Ako, aaminin ko, hindi rin ako banal at hindi malinis ang aking pagkatao. Sa totoo lang, plastik ako. Kasi pinilit ko na magpakabayani kahit kulang ang tapang ko. Nakapasok na ako sa Senado, sana hindi ako pumayag na gawing tarantado. Nasa opisina na ako, dapat nilapitan ko na lang si Raffy Tulfo kahit harangan pa ako ng mga staff na to. Shout out pala sa nagko-comment na wag kang magmadali kasi marami pang tinutulungan si Raffy Tulfo. Anong marami, nag-iisa lang ako. Yan nga ang aking reklamo. Hindi man lang ako kinausap kahit 10 segundo. Mas inuna pa nila ang policy kaysa magbigay ng courtesy. Courtesy is an act of giving consideration, respect, love, attention towards another person. Kahit hindi ko natatagalogin, maiintindihan mo yun. At shoutout pala sa nagko-comment na bumalik ka na lang sa opisina ni Raffy Tulfo para bigyan ka ng pira at matatahimik na yung bunganga mo. Ano? Binabayaran mo ba ako? Kaya kong magbuwis ng buhay para sa mga kababayan ko. Pero hindi ko kayang magbuwis ng buhay para sa pira, kaya kainin nyo yung pira nyo. Hindi pira ang hinahanap ko na tulong. Ang gusto ko, hanapin ang scammer at makulong. Kailangan mahuli ang admin, yan ang solusyon. Para matulungan siya pag-refund sa mga kasabwat na nagtatago ngayon. Kaya kung bibigyan mo ako ng pira, ibigay mo na lang yan sa makapagturo kay Michelle Almosara. Mas nakakatulong kung gagawin mo yang pabuya. At ang sabi naman ng iba, bakit hindi na lang kayo sa NBI pumunta? Tapos na yan, ginawa na yan namin sa probinsya. Pero yung NBI ba pumunta sa DFE? Para hanapin kung saan pumunta yung babae? O di ba wala namang nangyari? Kaya ang gusto namin ay tulong ni si Raffy para matawagan niya ang DFE. Para malaman natin kung saan ba talaga ito nagbiyahe. Tingin ko kasi yung scammer magaling magdiskarte. Baka kasi pinapakita lang ang passport pa Thailand para iligaw kami. Pero ang totoo, baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. May nakakita nga daw sa scammer dito sa Pilipinas, yan ang kanilang sinasabi. Noong pupunta pa lang ako kay si Raffy, nakita ito ng scammer sa GC. Nang malaman niya, yung puwit niya parang nilagyan ng sili. Sa sobrang takot, bigla siyang nagsisi.
Susuko na daw sana siya, kaya lang si Rafi bigla kaming isinabutahe. Sobrang lakas ng loob ng scammer dati. Kasi alam niya na walang kakayahan magpatulpo ang mga taga-Masbate. Kaya kailangan ma-expose ito sa RTIA para madali itong mahuli. Pero dahil hindi nyo ako tinulungan, kaya ganito ang nangyayari. Kaya mga minamahal kong kababayan, kayo na ang bahala humusga kung karapat-dapat ba to maging presidente. Kung tumutulong ba yan kahit walang kamera o manggagamit lang sa pobre. Tandaan nyo, ang taong hindi marunong tumingin sa baba ay hindi makakarating sa taas. At dahil wala nang pag-asa na matulungan ang kababayan ko, sisigaw na lang ako dito. Mabuhay ang mga may dugong Bisaya, Waray at Bicolano. Mabuhay ang Masbateño. So yan po ating mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, alam namin na madalas kaming nagkukulang sa iyo. Patawarin mo po kami. Ipadala po ninyo ang Espiritu Santo nang magabayan kami sa tamang landas, sa landas ng katwiran at pag-ibig. Naway maging instrumento kami ng iyong biyaya at pagmamahal sa araw-araw. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM